Ikalawang mga hari, kabanatang 5 hanggang 7. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pinagaling ang ketong ni Naaman, pinalutang ang talim ng palakol. Si Eliseo at ang mga taga-Syria, ang pagkubkob sa Samaria. Umalis ang hukbo ng Syria. Ikalawang mga hari, kabanatang 5. Pinagaling ang ketong ni Naaman. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na papagalingin siya niyon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman nito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Hordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong, at ako'y pagagalingin." At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Hordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Humayo kang payapa." Nang malayo-layo na si Naaman, naisaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo,
Hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinibigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman. Nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito ng karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, "May problema ba?" Sumagot siya, "Wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihing may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit." Sinabi ni Naaman, "Tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak," at pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bihisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito ay naunang lumakad kay Gehazi. Pagdating sa burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at mga damit. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gehazi?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon ang panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi." Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Ikalawang mga hari, kabanatang 6. Pinalutang ang talim ng palakol. Minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. Sinabi nila, "Maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Hordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay." Pumayag naman si Eliseo. Sinabi ng isa sa kanila, "Kung maari po ay sumama kayo sa amin." "Sige, sasama ako," sagot niya. At pumunta nga sila sa Hordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Itinanong ni Eliseo, "Saang banda nahulog?" Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." Inabot naman iyon ng lalaki. Si Eliseo at ang mga taga-Syria. Minsan binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, "Wag na wag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga-Syria." At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinalalagyan ng mga bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, "Magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel?" Isa sa mga naroon ang sumagot, "Wala po, mahal na hari. Si Eliseo po, ang propeta sa Israel, ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak." Sinabi niya, "Kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin." May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila." At siya'y nanalangin.
Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo. Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lunsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo. Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, "Papatayin ko po ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin, pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari." Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria, saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Ang pagkubkob sa Samaria. Hindi nagtagal tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito'y nagkaroon ng taggutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, "Kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ano bang problema mo?" tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, "Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po iniluto namin ang aking anak at kinain. Nangingin ko na po ang kanyang anak para iluto. Itinago po niya at ayaw niyang ibigay." Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, "Patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapoy hindi ko napapugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat." Kaya't inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. Samantala, si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ng pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari. Hindi pa ito nakakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, "Tingnan ninyo at papupugutan pa ako ng mamamatay taong iyon." Pagdating niya rito, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas. Kasunod na rin niya ang hari. Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, "Ang paghihirap nating ito'y padala ni Yahweh. Bakit ko pa hihintayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos?" Ikalawang mga hari, kabanatang 7. Sinabi ni Eliseo, "Makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng 1 takal na pinong harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak." Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, "Hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit." Sinabi naman ni Eliseo, "Makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman." Umalis ang hukbo ng Syria. May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, "Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon.
Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak, at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagbukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, "Galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod." Sinabi ng isa sa mga pinuno, "Pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na." Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa Ilog Hordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, 1 pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na sebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sebada o kaya'y 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon, buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, "Makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi ko." Iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod.